Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ni Saint o San Padre Pio ng Pietrelcina, atin din po nawang maunawaan ang mensahe ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Sa unang basa, parang pwede natin sabihin hindi natin maintindihan ang sinasabi ni Kristo kasi habang siya po ay nasa kanyang gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita, dumating ang kanyang ina at ang ilang sa mga kababaihan na itinuturing na mga kapatid ni Jesus. At ibig nilang makipagkita sa Kanya. Pero ang sagot ni Jesus ay ang Kanyang mga kapatid, ina, ay ang mga nakikinig ng salita at tumutupad nito. So para bang sa unang pagtingin natin, no, pag wala ba siyang pakialam sa kanyang ina? Ayaw ba niya itong pansinin? Ayaw ba niya itong kausapin? Para sabihin niya na ang mga nakikinig ng salita at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Kung halimbawa kayo po yung nandoon, ano bang mararamdaman ninyo? Magagalit ba kayo? May inis ba kayo kay Jesus? Ipinapaunawa ni Jesus na maging sa atin ngayon, no, na hindi porkit yung dugo. Kasi, di ba, sabi nga, wala nang titibay pa, no, sa ugnayan ng magkadugo. Pero ngayon, ipinapaunawa sa atin na mas matindi at mas mabigat yung connection natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil sabi nga po din minsan, no, minsan na rin ipinahayag sa atin na sino mang nagnanais maging alagad ko, kailangan niyang iwan ang kanyang ama, ina, kapatid, lahat iiwan para sa Diyos. At kung sakali na ang pamilya natin ang nagiging dahilan o nagiging hadlang para tayo sumunod sa salita ng Diyos, makinig sa salita ng Diyos, inaasahan na tayo po ay kailangang mamili. Pamilya o ang pagsunod sa Diyos. Paano kung sa inyo ba, pag umabot kayo sa puntong ito, na kailangan mong pumili, kailangan mong magdesisyon. Sana po, no? Kaya nga, sana magkaroon tayo ng grasya na mas piliin nating sundin ang salita ng Diyos. Pag sinabing salita ng Diyos, si Kristo pa rin. Dahil no, kahit sa sitwasyon natin ngayon, no, kung ang pamilya ay nagiging nakakagawa ng mali, nagkakaroon ng korupsyon sa loob ng pamilya, kailangan mong manindigan sa salita ng Diyos. Hindi tayo basta-basta sasang-ayon
dahil ito na rin ay magiging tulong natin na hindi mapahamak ang buong pamilya. Nako-compromise kasi madalas na ang ating moral values ngayon, nako-compromise dahil lamang sa mga personal nating hangarin o interes. Mas dapat na mangibabaw ang salita ng Diyos, ang pagsunod sa salita ng Diyos kaysa sa ating kadugo. Kung alam natin na may mali at ayon sa aral ni Kristo, hindi ito karapat-dapat, kailangan nating manindigan. Hindi naman po niya sinasabing ayaw niya na sa kanyang ina at mga kapatid, kundi pinapaunawa lang sa atin ni Kristo na higit na mabigat ang ugnayan natin sa Diyos kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen.